O may isa pang artista, yung Laos na artista na ginagamit ito for publicity. Inimbestigahan ng Commission on Human Rights ang enkwentro ng militar sa Toboso, Negros Occidental. 19 namatay sa bakbakan kabilang ang ilang estudyante, PhilAm at mamamahayag. Pag-usapan natin yan kasama si One News Defense Editor Manny Mugato. Magandang gabi, hapon Manny. Ay, magandang gabi rin, Gigi. Oo, at una sa lahat ay ano bang klaseng operasyon na nangyari sa Toboso? Ito ba ay kumbaga natsyempohan talaga ng mga militar o natutukan na nila yung grupo ng NPA doon? Alam mo kung pagbabasihan natin ang sinasabi ng militar, no? Nabigyan sila ng tip o ng impormasyon ng mga local residents. Kaya sinasabi sa kanila na may mga armadong grupo na nandun sa lugar. Kaya pinuntahan nila, no? So hindi ito natisod lang, no? Talagang merong impormasyon na galing sa mga local residents. Yan ang sinasabi ng military, no? Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng mga rebelde doon sa lugar. Basta nagkasagupa sila at ito ay hindi lang isang beses, ano? Running gun battle to, no? Na umabot ng ilang oras kasi patakbo-takbo yung rebelde para umatras, no? Para iwasan yung military. At Manny, nabanggit mo ka no, na may intel, may tip mula sa ilang sibilyan yung naging operasyon at dito ay maraming napatay kabilang yung ilang mga estudyante at may mamamahayag, may mga PhilAm. So itong nangyaring ito ay may nakikita bang paglabag doon sa naging operasyon? Kung ikaw tatanungin. Ay mahirap masabi ngayon, no, Gigi, kasi merong nangyayaring propaganda war, no? Sinasabi ng Communist Party of the Philippines na 10 lang ang kanilang fighter na nandun sa lugar, no? At yung siyam ay mga non-combatants, no? Kasama diyan yung estudyante, yung 2 Amerikano, no, PhilAm, at isang community newspaper, no? At kung paniniwala mo naman yung kabila, ang sinasabi nila, legitimate operation to. So, medyo magulo, no? Kung anong talaga nangyari, hindi natin alam ang punot dulo nito, no? Kaya dapat siguro ay magkaroon ng impartial, in-depth at independent investigation. Hindi lang yung CHR, no? Dapat siguro magkaroon ng investigasyon yung isang komisyon para makita natin ang punot dulo, no? Pero isa Kasi anong kalokohan po kasi. Kahit pagbalibaligtarin mo, ano ang ginagawa nitong mga estudyante kuno na ito, media practitioner at professor pa ata yun nandyan, diyan mismo sa kampo ng NPA. Hindi kasi may operasyon ng militar tapos nandyan sa kampo ng NPA. Ano? Wala lang. I mean, wala lang. Ano lang sila? Wala, gusto lang din dumalaw. Pwede bang ganun? Hindi pwede yun eh. Hindi pwedeng nandun lang sila nang hindi sila kasama. At sabi nga nilang militar, armado nga eh. Paulit-ulit siya sinasabi ng militar, armado sila o may baril sila. Ito, panoorin nyo. If she is innocent and she has no intentions of joining the armed group, then bakit nung nakita siya, naka-rig siya, combat rig, no? Yung vest, kung saan may mga, nandito yung mga magazines. She was armed. She was fighting. Kitang-kita ng mga sundalo natin na lumalaban sila. No? So, unlike dun sa case ni Chantal na nahuli sa Mindoro, no? Yung nakita siya ng mga tropa, hindi siya lumalaban. Yung armas niya ay malayo sa kanya. So what did we do? We took her into our custody. We gave her the proper medical attention, and tinawag pa natin. Ano yon? Bakit? Kasi isang PhilAm, may nakita, hindi diyon talaga, hindi niya alam. Naimbitahan lang siya sa, ano ata to eh, galing sa Amerika, naimbitahan siya, bla bla bla. Okay? Tapos, itong mga to, na mga napatay,
Yung mga nakakumbatan, ibig sabihin naka-gear. Naka-gear sila. Ano to? Bahay-bahayan? Meron kayong skit na ginagawa? Kaya kayo naka-gear? Kalokohan, di ba? Ng kanyang mga magulang. Sinundupan siya ng kanyang mga magulang and she was brought back to the United States. So, ang ating mga sundalo ay hindi human rights violators. In fact, we respect the human rights of people. But once you start fighting, firing against our government forces, then you're a combatant and of course, no? Kasama ka sa paring maging casualties. Before nangyari po ito, if you will recall, maraming mga patayan dun sa Negros. Not just in Negros but around the country. Maraming pinapatay na mga civilian na mga inosente ang New People's Army. In fact, around the country, we have recorded 50 of these executions made by the New People's Army. At karamihan nito, around 38 of these incidents are in Negros. So dahil dyan sa ginagawa ng NPA na yan, we have escalated our operations under the direction of General Reyes, Commander of Viscom, no? And the other units, yung ating Army units, Joint Task Force Spear, 3rd Infantry Division, at yung mga battalions na natin. We have escalated, intensified. Ayan ha. Isa pa. Kung talagang ito ay isang formal na event o ng eskwelahan, kasi mga taga-UP ito mga sila yung mga membro nitong mga Makabayan Block na mga party list. Kung talagang formal event ito, edi sana nakipag-ugnayan sila doon sa LGU. Hindi rin po. Ibig sabihin, halatang itinago yung event. Bakit? Inihayag ng lokal na pamahalaan ng Toboso sa Negros Occidental na walang anumang courtesy call sa kanilang opisina na ginawa ang mga estudyante ng University of the Philippines hinggil sa sinasabing immersion ng mga ito sa kanilang lugar. Ginawa ng LGU ang pahayag kasunod ng nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at ilang pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army kung saan 19 ang napaslang noong April 19. Kabilang sa mga napatay sa operasyon ang UP Diliman student na si Alyssa Alano at Maureen Santoyo, pati na si RJ Ledesma na isang miyembro ng media. Sa inilabas na pahayag ng Yung membro na yun hindi yun media na profesional Media-medyahan yun. Yung alter media na mga makakaliwa. Diliman University Student Council, ang presensya ng mga estudyante sa Toboso ay bahagi lamang ng pakikipamuhay at pag-aaral ng mga ito sa kalagayan ng buhay ng mga magsasaka. Itinuturing nila itong immersion o exposure sa mga komunidad upang mas maintindihan ng mga mag-aaral ang mga issue hinggil sa lupa, kahirapan at militarisasyon sa Negros. Pero ayon sa LGU Toboso, walang pakikipag-ugnayan sa kanila ang sinasabing immersion ng mga estudyante ng UP sa naturang lugar. Mayroong mga clarification kung may research, community research ang isang estudyante. Ano ba yung mechanism? Ano ba yung process? Ano ba yung processes na dapat sundin? Kasi sa pagkakalam natin, wala po talagang isang estudyante na pumunta sa barangay man lang o sa munisipyo, parang process of courtesy call na magpahayag na meron silang gagawing instrumental study sa Sitio Sangay and other sitios ng barangay Salamanca. Question din ng mga lokal na opisyal ang anilay pagiging minor de edad ng mga estudyante na sinasabing nagsagawa ng community research. Giit ng mga ito, dapat na may naipakita sa kanilang parent consent at may pakikipag-ugnayan rin sana sa DSWD ang mga ito bago sila nagtungo sa lugar. Ayun! So pag may minor involved in community research, base sa kanilang sinabi, dapat meron siyang parent consent at saka merong words from the Department of Labor and Employment kasi minor siya. Tapos i-deploy natin siya sa area. So, at saka sa DSWD, mahalaga din na may dokumento siyang dala-dala
na iprepresenta ni LGU para ma-ensure natin yung legitimacy, yung process na ginagawa nila. Samantala, susulat ang LGU officials sa pamunuan ng Commission on Higher Education at University of the Philippines para maberipika kung talagang opisyal nga ang isinasagawang research ng mga estudyante sa Toboso. Nagbabala naman ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa paggamit ng NPA sa mga minor de edad at foreign nationals sa armadong labanan. Isang troubling shift ang umano'y pagpapalawak ng recruitment. Grabe, no? Lumakas na talaga itong mga damonyo na to, no? Hindi ba kayo naaano dyan? Kaya ako nabibuisit eh. Ngayon, sobrang pinalakas ng administrasyon ni Marcos yung ganitong klaseng pamamahala. In-empower yung Makabayan Black dyan sa Kamara. Alam mo, yan talaga isang bagay na hindi ko maaring hindi punahin. Kasi remember nung time na si Mocha ay nasa PCOO, 'di ba? Nilapit yan sa amin eh. Yung mga biktima ng mga NPA na ito. At grabe ang kwento nila sa amin, hindi ko malulubos maisip na ganun ang ginagawa sa mga kabataan doon. Lalaki ginagahasa ng kapwa lalaki. Ganong katindi sa kanila. Mga estudyante. Parang, kaya doon pa lang sabi ko, anak ng weting naman, oh. Paano natin magaganon eh? Yung, hindi talaga eh. Tapos ngayon, yan ang gagamitin laban kay BP Sara Duterte. This is not right. You're empowering these people, the supporter of this terrorist group, for the sake of bringing down BP Sara Duterte. Because, BP Sara Duterte talagang against sa mga yan, ever since. Hindi nakaporma yan sa Davao City. Ayaw yan ni BP Sara Duterte. And as far as I remember, may statement pa nga siya na dapat siya Makabayan Black, hindi yan pinapayagan na party list eh. Kaya hindi nyo napapansin, sila ang mainit na ulo talaga. Etong mga progressive group kuno, mga makaliwa, yan ang talagang galit na galit si BP Sara Duterte at ang mga Duterte. Binigyan kayo ng pagkakataon ni Pangulong Duterte noon, ano ginawa nyo sa DSWD? Binaboy nyo. Binigay nyo yung mga sa mga kapwa lang ninyo, mga makakaliwa na nire-recruit ninyo sa bundok. Ganyan ang ginawa nila. Binaboy nila ang DSWD. Binaboy nila yung mga housing project noon. Ibinigay lang sa mga katropa nila, kaya sila tinanggal ni Pangulong Duterte. Tapos ngayon, eto na naman. Di ba? Binigyan na kayo ng tsansa noon. Eto. Sablay na naman kayo dito.